Manalangin tayo. Ama namin lumikha at tagapagligtas, nilog mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagkidapati nawa kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nang malapit na mamatay, si Jacob, nilaspasan niya ang kanyang anak na si Judan, ninuno ni David ang Jesus, at pinagpahayagan ng isang propesiya tungkol sa kanyang pagiging katangi-tangi sa mga akal ng Israel. Ang ganitong propesiya ay ganap na nais sa katuparan kay Jesucristo, anak ni David, anak ni Abraham. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako ang inyong ama ay sumandaming dinggin. Ikaw, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ng iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagala. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagpupugli matapos pumatay. Ang tulad ng Juda ay leong nahihilan. Walang nakangahas lumapit sino man. Hawak niya ay sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tatanggalin hanggang sa tumatal ang tunay na haring dito'y magtatama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghabol sa mahirap at ang mga taong walang pagkukulan ng paglinaw. Yaong buhay na natuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kami lahat, tulad niyang pinagpala. Hallelujah. Karunungan ng may kapal, kanay iyong pangasiwa. Halina't kami turuan. Hallelujah. Hallelujah.
Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naasson, na ama naman ni Salmon. Naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosayas. Si Hosayas ang ama ni Unayas at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Unayas si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salindahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Iuwi ka namin, Panginoon Jesus Cristo. At pagkakasi kayo, ang mabubuhay. Makibati ito na ako sa mga katabi ng isang magandang umaga. Pakisabi na rin, gising. Baka may natutulog. Mga kapatid, sigurado po ako na inaantok kayo. Pangalawang araw, nakakaantok, lalo na yung ating mga pagbasa ngayon ay puro papangalan na hindi man natin kilala kung sino-sino itong mga ito. Ano? Napakahabang pangalan. Pero, ilang salinlahi iyon? 120 na salinlahi. 40-40. Tatlong 40-40. 120. Ang atin pong narinig na ebanghelyo ngayon ay tinatawag kong genealogy o ang pagpapakilala sa salinlahi ng ating Panginoong si Jesucristo. Kung sa term natin ay parang family tree. Pero ang atin pong napapansin, marami pong binanggit dito na pangalan. At mayroon pong mga pangalan dito na very interesting. Bakit? Kasi kahit papaano
ay narinig po natin ang mga pangalan ito. Katulad po ni Tamar. Kilala niyo ba si Tamar? Hindi kilala, no? Pero ang buhay po ni Tamar ay kakaiba. Si Tamar ay napangasawa niya ang dalawang anak ni Judah, ng Huda. At siya naman ay nagpabuntis sa kanyang father-in-law. Nilasing niya ang kanyang father-in-law at dahil hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang asawa, nagpabuntis siya sa kanyang father-in-law. Galing, no? Ganito yung buhay ng mga salinlahi ng ating Panginoong Yesus. Si Rahab. Si Rahab ay isang bayarang babae na nagmumula sa Jericho. Si Ruth naman ay isang Moabite woman na upang pakasalan ng kanyang asawa, ito'y nilanggit niya para siya ay pakasalan. Alam mo na, siguro dati wala siguro anong tawag yan? Yung dito ka na pa rin para pakasalan? Gunshot marriage? Yan ba yan? Noon walang ganyan. Landiin mo lang, pwede na. Ito ang ginawa ni Ruth. Si Bathsheba naman, kilala niyo ba si Bathsheba? Si Bathsheba, ang ina ni Solomon, na naging asawa naman ni David, na asawa ng kanyang kapatid. Adultery ang kaso ni Bathsheba. Bukod sa mga babae, may mga lalaki din, katulad po ni Isaac, ang unang binanggit after ni Abraham. Si Isaac ay isang mabuting ama, pero mayroon siya favoritism sa kanyang mga anak. At ang mga anak ni Isaac ay sina Jacob at Esau. Sino ang favorite ni Isaac? Ang favorite din ninyo, yun ang favorite ni Isaac. Ano ang favorite ninyo? Esau. No? Kaya si Esau ang favorite ni Isaac. At ito'y napapansin ni Jacob. Kaya ang ginawa ni Jacob, noong bibigyan na sana ng pagpapala ni Isaac si Esau, ninakaw ni Jacob ang pagiging panganay kay Esau. Pati ang pagpapala ng ama ay ninakaw din ni Jacob. Diba? Ganito rin ang mga ugali ng mga lalaki na sa lahi ng ating Panginoong Hesus. Si Manases. Si Manases, siya po ang pumatay kay Prophet Isaías. Diba? Gagaling, no? Si Solomon naman, kilala natin si Solomon, isang magaling na hari, pero maraming asawa. At maraming, ano ba yung tawag ko dati? Hindi naman kami, asawa pa rin yun, no? Basta marami siyang asawa. Si David naman, alam naman natin si David, na inasawa niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kung atin pong narinig mga kapatid, majority o marami po sa mga ninuno ni Jesus ay mga makasalanan at hindi po mabubuting tao. Pero ang tanong, bakit po hinayaan at pinili ng Panginoong Diyos na ipinanganak ang kanyang buktong na anak na si Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan, na ipanganak sa isang makasalanang salinlahi? Bakit? Hindi nyo ba naisip yun? Naman. Kung kayo ang Panginoon, alam ba, mayroon kayong mga anak, at mayroong mapapangasawa, o may jowa na adik, papaya kayo, hindi? Hindi, no? Iisipin nyo, ayaw namin malahian ng mga adik, ayaw namin malahian ng mandarambong. Ganun ang isipin nyo. Diba? Ayaw namin malahian ng batugan. Siyempre, sino ba naman ang may gusto? Pero sa ating pong Ebanghelyo ngayon, pinakita po sa atin pong narinig, na ang salinlahi ni Jesus, ang lahi kung saan siya pinanganak, ay mga makasalanan. At bakit inayaan ito ng Panginoong Diyos?
Kasi, una, God is a giver of chance. Nagbibigay ng paulit-ulit ang ating Panginoon ng pagkakataon hanggang sa ating magampanan ang ating mga tungkulin. Ito po ang nais ipakita sa atin ng ating Panginoon sa ating pagbasa, sa ating Ebanghelyo binasa ngayon. Ito po ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang bibi ni David na hindi perfecto, kasi God is a giver of chance. Nagbibigay siya ng chance ng paulit-ulit. Parang kung ano po yung ating naranasan ngayon. Tayo paulit-ulit na nagkakasala, pero paulit-ulit din tayo pinatawad ng Panginoon. Mayroon ba sa inyo dito na pumunta sa kumpisan na hindi pinatawad? Meron ba? Wala, no? Kasi nga, our God is a giver of chance. Nagbibigay siya ng chance ng paulit-ulit. Parang si Bea lang at saka si John Lloyd. May another chance, second chance, ano yun? One more chance. Di ba? Ganyan. Paulit-ulit tayong binibigyan ng chances hanggang sa ating magampanan ang ating mga tungkulin. Kaya mga kapatid, huwag ninyong isipin na, Father, hindi kami pwede pumasok ng simbahan kasi sumasabit yung kaming sungay sa may pintuan. Father, hindi na kami pwede mag-serve sa simbahan kasi napakamakasalanan namin. Tandaan niyo po, ang ating Panginoon ay a giver of chance. Pangalawa, hindi namimili ang Panginoon. Lahat tayo ay tinawag niyang makibahagi sa pagbabago at kaligtasan ng sangkatauhan. Wala pong random pick sa atin. Wala pong sinasabi ang Panginoon na bunot-bunot, o ikaw, pwede kang maglingkod sa simbahan, ikaw hindi ka pwede. O ikaw, tumulong ka upang maligtas ang iyong kapwa, ikaw hindi. Wala pong ganyan. Lahat po tayo, nung tayo binyagan, tayo po ay nakibahagi sa misyon ng pagliligtas ng sangkatauhan. Nang ibig sabihin, ang pagliligtas po ay hindi lang po noong lahi ni Jesus. Hindi lang po sa mga pari, hindi lang po sa mga madre, kundi lahat po tayong Kristiyano ay nakibahagi sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin, lahat po tayo, wala pong exempted. Marami ang hindi po maganda ang pinagmulan, katulad po ng salinlahi ni Jesus. Pero, ginamit sila ng Panginoon upang makilala ang ating tagapagligtas. Nakikita natin o narinig natin yan sa kwento ng salinlahi ng ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Hindi sila perfecto, pero sila ay mga makasalanan. Pero, sila ang pinili ng Panginoon upang ipanganak ang ating tagapagligtas. We are not a random pick. Lahat tayo ay instrumento ng Panginoon upang malaman ng buong mundo ang Kanyang kabutihan. Lahat tayo ay instrumento ng Panginoon upang ipakilala sa buong mundo ang Kanyang anak na si Jesus. Lahat tayo minahal ng Diyos at ginamit ng Diyos at gagamitin ng Diyos upang mailigtas ang ating kapwa. Kaya nga yung assignment ko sa inyo nung nakaraang gabi, di ba? May assignment ako sa inyo, di ba? Na mag-anyaya ng ibang kamag-anak nyo, asawa nyo, anak nyo na magsimba bilang regalo ninyo sa Panginoon upang siya din ay mapasama sa kaligtasan. Kasi nga, yan ang ating misyon. Yan ang ating responsibilidad. Minahal tayo at mahal tayo ng Diyos. Kaya gagamitin tayo upang mailigtas ang ating kapwa. Amen. Pero ang nakakalungkot,
Yung iba, ginamit lang, hindi minahal. Wala, Father. May focus, Father. Char. Alam niyo yung char, di ba? Yung sinabi ko nung nakaraan. Char. Christ has a reason. Diba? Patandaan po natin, hindi katulad ng iba na bumigay ka agad, isipin po natin, ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataon ng paulit-ulit hanggang sa magampanan natin ang ating tungkulin. Kaya, kung lagi yung naririnig, lagi yung napapansin, na parang paulit-ulit na lang ang sinasabi ng Ebanghelyo. Paulit-ulit na lang ang sinasabi ng pari sa homily. Kasi, paulit-ulit tayong nire-remind ng Panginoon hanggang sa magampanan natin ang ating mga tungkulin. Laging sa labas, ilang ko lang sa inyo, pero sa labas kasi pag nag-ibisa ako, after mag-ibisa, laging may lumalapit sa akin, Father, ang ganda na pumili mo. Alam mo ang sagot ko? Huwag lang kayong magandahan. Sa buhay nyo rin. Mga kapatid, kung kayo po ay natamaan sa humili, paminsan-minsan, matuwa kayo. Kasi ibig sabihin noon, ramdam mo na mayroong dapat maguhi sa sarili mo. Kapag tamaan ka, very good. Ibig sabihin noon, sa araw na ito, hindi po ng Panginoon ang iyong puso at alam mo na mayroong parte ng buhay mo ang dapat baguhin. Kung natamaan ka na ikaw lang nagsisimba, yung asawa mo, anak mo, hindi mo man lang madadala sa simbahan, ibig sabihin niya, hindi po ng Diyos ang iyong puso. At ikay pinalalahanan ng sabi ng Panginoon, huwag mong hayaang ikaw lang ang maligtas. Dalhin mo ang iyong mahal sa buhay upang sila din ay makarinig ng kaligtasan at magkaroon ng kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagsisigla ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pakumba natin ilulog sa kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng simbahan at ng sangkatauhan. Tumugon tayo, Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa simbahang Katolika at lahat ng Kristiyano, lahat nawa sa bisa ng mabuting balita, magkalapit-lapit ang lahat ng mananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa mga inaalipin ng demonyo sa kanilang buhay na makasalanan, nawa patnubayan sila ng Diyos upang magsimulang mamuhay ng tapat sa mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa lahat ng mga nabiktima ng kawalan ng katarungan, nawa ikintal ng diwa nitong simbang gabi sa kanilang mga puso ang pagpapatawad at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na yung mga biktima ng paghihiwalay at kahirapan sa buhay. Nawa, makatagpo sila sa kanilang Kristiyanong pananampalataya ng kailangan nilang lakas upang makaraos sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Panginoon Diyos, Ikaw ang naging tapat at bukal ng lahat ng biyaya. Palakasin mo kami upang matupad ang mga pangako sa aming binyag, lalo na ngayon sa aming simbang gabi. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalunan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagdating araw, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan sa ating kapakinatawan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pakindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, talagang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, ang pagsusubok mo sa Kanya ay ipinahahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabitan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay ininahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makakarap sa kanyang kadakilaan. Kaya kalsa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. So, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalupan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ipagsandalagawa tayo sa katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pagkalapinawa ng iyong Espiritu sa pananabik ng magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Huwag siyo po lahat. Kayo po ulit kami po ay humingi sa inyo ng tulong para po sa pagpagawa po ng ating imahe ng Stella Maris para po ipagawa ang biak sa kanyang katawan. Tapos magkaroon sa collection. Kahapon po ay kumita tayo sa collection ng second collection ng 1,675 at may nag-donate din po kahapon ng 10,150. So ating po kinita kahapon ay nasa 12,000 po. Alos. Maraming salamat din po sa sponsors sa misang ito. Ang ikalawang araw ng ating simbang gabi, ang Naval Research and Technology Development Center, headed by Commander Frederick M. Francisco Frederick JSC. Tapakan po natin, maraming po salamat. Kasama rin po sa sponsor, ang Naval Meteorological and Oceanographic Center, headed by Captain Romel Marcelo Carpano Frederick JSC. Dapat po natin maraming po. Maraming salamat din po sa lahat po na nag-offer. Ganun din po sa inyong lahat na dumalo po sa ating pagdiriwang ngayong ikalawang araw ng ating simbang gabi. Napakan niyo po ang inyong mga sarili. Maraming po salamat. Maraming salamat din po sa lahat po ng lingkod ng simbahan, ang ating pong choir na nagmula sa Children's of Mary Choir, San Roque Church. Children kayo ha? Napakan po natin ang ating choir na gumawa sa San Roque Parish. Maraming salamat din po sa lahat po ng dito po sa simbahan, ang ating lectors and commentator, other servers, leaders sa Holy Communion. Ipapakan po natin sila. Ganun din po ang ating mga lectors. Maraming po salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumiliri. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, kumayo kayo upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Maraming po salamat at magandang umaga po sa inyo.